Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kaniyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kaniyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kaniyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Jesus, binigay niya ang mga taga-Ninive noong panahon ni Jonas bilang tanda sa mga tao sa Galilea na naghahanap ng tanda mula kay Jesus kung siya nga ang ipinadala ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga himala na ginawa ni Jesus, hindi pa sila naniwala sa Kanya. Sabi ni Jesus na sa wakas ng panahon, huhusgahan ng mga taga-Ninive ang mga Hudyo sa panahon niya. Kasi naniwala sila sa pahayag ni Jonas. At si Jonas at si Jesus ay mas lalo pang dakila kaysa kay Jonas at ayaw nilang maniwala sa kanya. Ang propeta Jonas ay hindi gaanong eager sa kanyang misyon sa Ninive. Ayaw niya ito. Ayaw niya na magbago ang Ninive kasi gusto niya na parusahan ng Diyos ang mga taga Ninive. Ito ay mahigpit na kaaway ng mga Israelita. Sinira nito ang kaharian ng Israel at ang lungsod ng Samaria at pinatapon ang 10 tribo ng Israel sa iba't ibang bansa at ang mga ito ay nawala. Na-assimilate ang 10 tribo ng ibang mga lahi at ibang relihiyon. Kaya malaki ang galit ni Jonas at ng kanyang kapwa Israelita sa mga taga-Ninive, ang kapital ng Assyrian Empire. Napilitan lang si Jonas na magpahayag sa Ninive. Hindi nga siya nagpahayag ng pagsisisi. Ang kanyang pahayag ay sirain ang lungsod. Gugunawin ang Ninive pagkalipas ng 40 araw. Yan yung kanyang mensahe. Half-hearted din ang preaching na ginawa ni Jonas. Napakalaki ng lungsod ng Ninive na kailangan ng 3 araw sa paglalakad upang ito'y mabagtas.
Isang araw lang siyang naglakad. Hindi niya inabot ang buong lungsod. Kahit na hindi buo ang loob ni Jonas, sobra naman ang pagtugon ng mga taga-Ninive, ng mga tao roon. Mula sa hari hanggang sa mga hayop. Ang lahat ay nag-ayuno at nagsuot ng sako, tanda ng kanilang pagsisisi. Pati na ang mga hayop, hindi sila binigyan ng pag-asa ng pahayag ni Jonas. Nasisirain na lang ang lungsod nila. Pero nagbakasakali sila. Baka naman mapawi ang kanilang penitensya, ang galit ng Diyos, at hindi ituloy ang balak na paglipol sa kanila. Nakita nga ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Kaya, hindi niya itinuloy ang pagkasira ng lungsod. Kahit na mga pagano sila at mga kaaway pa ng Israel, marunong magsisi ang mga Assyrians at naawa ang Diyos sa kanila. Ang habag ng Diyos ay para sa lahat. Madalas natin nararanasan na ang mga tao ay hindi natin inaasahan. Madalas nating nararanasan na ang mga tao na hindi natin inaasahan ay sila pang nakikinig sa kabutihan at tumutugon dito. Marami mga street people ay hindi sakim at sila pa ang marunong magbahagi ng kaunting mayroon sila. Ang mga taga-probinsya pa na hindi gaano nakapag-aral ang mas magalang at mas mahinahon kaysa mga may pinag-aralan. Sila pa ang mas nagiging makatao. Kaya huwag nating husgahan ang iba na masama sila at hindi na kailangan pang tulungan at unawain. Kumikilos din ang kabutihan sa mga tao na hindi natin inaasahan. Madalas, mas maunawain pa at mapagbigay ang street people kaysa mga edukadong tao. Kaya, the poor can also evangelize us. Mas maisa sa buhay nila ang aral ng Diyos at matuto tayo na maging makatao sa kanila. O Diyos, buksan mo ang aming mga mata sa paghanap ng mabubuting halimbawa sa mga tao at mga sitwasyon na hindi namin ito inaasahan. Huwag sana naming ikulong ang iba sa aming mga biases at prejudices. Ang iyong banal na espiritu ay kumikilos din sa ibang mga tao at ibang mga relihiyon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.